Hello everyone. Good morning, good afternoon, and good evening in the other part of the world. Ngayon po, isang magandang umaga na puno ng pag-asa. Umagang kay ganda. So, gusto ko lang pasalamatan si Lord na sa buhay natin talaga na marami tayong blessing, pagsubok din na dumarating sa buhay, pero lalo tayong naging matatag at marami pa rin tayong natatanggap na kabutihan at blessing kay Lord. So ngayon, ibang sasakyan ginamit ko, yung sport car namin. So, kasi medyo mainit na rin dito sa amin sa California. So, let's go for today. And ngayon sport muna tayo. Ibig sabihin, pating attire, pati yung sasakyan na ginagamit natin. You know, minsan sa buhay, kailangan mo rin hindi lang puro SUV ang gagamitin mo. Minsan kung may sport car kayo, ibang car kayo, sayang din na hindi nagagamit na nakatambay lang yan parang collection. So gusto ko rin ma-experience driving na walang roof, right? So that's beautiful. Kaya lalo na yung mga tao na marami kong narinig na mga negatibo, so at least makita nila na hindi totoo yung naghihirap ka. Makikita nila na kung sino pa yung taong sinisiraan pala, yung para ang tao na mas maganda pang buhay sa kanila. Kasi ibang tao na mga below the belt na sinasabi nila, na mga negatibo, it's a reflection of themselves. Sila yun. Kasi kung anong sinasabi nila, or insecure o negativity, hindi makatulong sa buhay nila. Kaya ako, I'm so blessed and thankful kasi sa loob ng almost 23 years na nanirahan sa Amerika na unti-unti, mostly 90% sa mga pangarap ko natutupad ko na sa awa ng Panginoon. Nabigay ko yung mga needs ng family ko back home in the Philippines, na nang dumating kami, palipat-lipat kami ng tirahan noon. Ngayon, at least sa awa ng Diyos, nagkaroon na kami ng 3 bahay at mga 5, almost 6 na sasakyan lahat hanggang dito sa Amerika. Kaya ganun talaga akong binibless ka ni Lord na lahat ng bagay pinaghirapan mo, ginagawa mo ng paraan at nagsusumikap ka. Kaya sa buhay natin talaga, with the weather lang, ang mundo bilog. Huwag mong hayaan na kung sisiraan ka lang ng mga ibang tao, kung anong sinasabi sa iyo, importante alam mo sa sarili mo na gumawa ka ng kabutihan at pagmamahal sa iyong kapwa. Kaya I'm so excited sa blessed na marami pala akong magandang magawa sa buhay ko. You know? Kaya ngayon, pupunta muna ako sa isa kong appointment. Before gawin ko yung mga trabaho ko kasi today is a holiday dito. Kaya gusto ko na experience mag-drive ng sport car namin na hindi ko na gagamit to bihira lang, occasional lang. Oo. Kasi parang collection lang to siya yung sport car na to. Kaya gusto ko experience na driving na walang roof for today. Kaya isa lang to sa mga, kasi ako bihira ko mas na sanay kasi ako sa Toyota RAV4 na ginagamit ko everyday. So gusto ko naman, medyo maingay lang kasi ito kasi nagsa-sound talaga siya. So I'm so thankful to God na alam mo sa buhay natin sa mundo, hindi ka pinapabayaan ni Lord. At saka I'm so blessed kasi today meron naman ako matatanggap na blessing from God, you know, unexpected talaga. You know, basta mabuti kang tao, wala kang sinasagasaan, marami kang kabutihan na gawa, binibless ka ni Lord. Na naalala ko nung kabataan ko noon, simple lang talaga ang pangarap ko noon na sana darating ang panahon na hindi ko na maranasan na puro ako lakad ng lakad. So just imagine for so many years, at least nagkaroon kami ng 6 na sasakyan lahat. You know, isa doon sa Pilipinas, iba pa yung mga sasakyan ng kapatid ko. Kasi kung nagsusumikap ka talaga, hindi ka pabayaan ni Lord. Lahat na mga bagay ibibigay ni Lord sa iyo. Kaya gusto ko talaga enjoy yung life. At mahilig ako mag-drive around, lalo dito sa California, at mahilig din ako mag-travel. At saka bago pa ako pumunta dito sa Amerika, nagpa-practice na talaga ako nagkaroon ako ng license for driving doon. Kasi alam ko talaga na hindi ako bibigyoy ng Panginoon kasi alam niya na marami kaming natutulungan sa pag-aaral ng mga kabataan sa Pilipinas and sa mga school supplies, sa mga taong kinakasal, binibinyagan, or kung ano pa mga occasion, you know, sa mga magpapare, mga ordination. So palagi pa akong tumutulong ang nag-sponsor sa kakayanan ko, you know. Kaya I'm so blessed kasi if you do good things in life, hindi talaga maiwasan na maraming tao talaga na kung anong sasabihin
na against you. Nasisiraan ka pero manatili kang tapat sa Panginoon kasi lalo kang i-bless. Kaya hindi ako naapektuhan sa mga pinagsasabi ng mga ibang tao kasi alam ko yung katotohanan, alam ko yung karapatan ko, at alam ko na how to be true to ourselves, And then, mega shout out to everyone. Ano ko muna kasi mag-drive ako sa freeway kaya kailangan i-close ko muna sandali yung natin. I-park ko sandali para ko kasi bawal sa freeway mag-open tayo ng sasakyan to make sure na safe tayo. So, isarado ko muna yung roof. Mamaya na lang pag umakyat na ako dun sa bundok. So, guys, thanks so much and maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng mga blessing na tiktik-liglig na umaapaw ibibigay niya sa atin sa araw-araw ng ating buhay. I-close ko muna to. Okay? So, yun talaga na kailanman kung anong ginagawa mo sa buhay mo, hindi ka pabayaan ni Lord at long magiging tapat ka sa Kanya. Lalo na sa araw na to, marami akong pupuntahan, marami din akong gagawin kasi I want to spend this special day, my me time for my business, away from work. Oo, kasi it's our holiday, so thank God, holiday. Kailangan natin minsan na you do something special and different for ourselves. I-enjoy natin yung buhay natin. Of course, bago tayo pumunta doon, unahin muna natin yung doctor's appointment ko. Kaya pinipray ko, Lord, I'm so thankful kasi I gain weight for good kasi yun talagang pinaproblema ko noon na I lost a lot of weight. Punta muna ako dun sa doctor appointment ko and then after that I go next to my next appointment and then to spend this special day para sa business, sa sarili at saka despite sa daming mga pagsubok, mga pinagdaanan, maging matatag tayo sa buhay kasi if you have a dream and you have a goals in life, maging successful ka talaga. Yung tinatawag na 90-day challenge. Hindi ko sabihin ko ano yung 90-day challenge, pero I willing to take the opportunity. Kasi I believe talaga sa buhay na kung lalo kung may pagsubok ka na pinagdaanan sa buhay or what, ano man yun, lalo ka maging matatag. Yun ang gagawin mo na maging inspirasyon sa buhay. Lalo na dito sa Amerika na ang pamilya ko lang talaga yung asawa ko at 2 anak ko. Tapos yung isang anak ko wala pa dito, nasa Los Angeles. Kaya alam ko na hindi madali ang buhay pag nasa ibang bansa ka, pag wala kang maraming kapamilya o kamag-anak. Ang pinakamalaga maging matatag ka sa sarili mo. Hi Tita Lou, good morning. Pupunta muna ako sa Kaiser and then tawagan kita mamaya, Auntie Lou. Pupunta ako dyan sa bahay niyo. Oo. So, yun talaga na alam ko lahat na mangyayari sa buhay ko, may mga dahilan. Alam ko lahat ng mga nangyayari. May mga purpose si Lord. Kasi alam ko yung bagay na ano man yung nangyayari ngayon, that make me the best version of myself. At saka dito ko nakikilala yung sarili ko. At dito ko nakikita yung kahalagahan ng buhay, ng pamilya, at saka yung pag-ipon ng pera. Na lalo na yung kung may mga pamilya kayo na karanat ng mga sakit, karamdaman, alam mo yung hindi na nila alam gagawin nila. So, kaya importante talaga sa mga taong hindi nakakaalam, you need to start saving now. You need to start protecting yourself. Kasi that one of the lessons learned na natutunan ko sa buhay ko. Na habang bata ka pa, habang healthy ka pa, gawin mo na lahat ng mga bagay na pwede mong gawin sa buhay. At saka, habang kumikita ka ng pera, huwag mo sayangin yung pera mo. Huwag sa puro luho or, wasting your money for nothing. Kasi sa matagal ng panahon dito sa Amerika, na ginugol ko at tinulong ko sa maraming tao. Kahit hindi ko kano-ano, alam ni Auntie Lou yun, na tumutulong kami kasi nasa puso ko na yung pagiging philanthropist. Pero what I learned since 2023, nung naging part ako ng financial professional, doon ko naintindihan ang kahalagahan ng buhay. Na kailangan talaga importante mag-ipon, you have saving, investment, and protection. At saka debt management. Na hindi ka puro utang dito, utang ka doon. So maganda yun. Kaya ako I'm so happy na kung may gusto akong bilhin, I pay it in cash. Kasi alam ko na pag nagbumili ka cash at hindi ka gumagamit ng mga credit card or whatever, it's a big help for yourself.
At saka yung pahalagaan mo yung maraming mga tao kasi nakakausap ko na, oh, I'm too young, hindi pa ako mamamatay, hindi ako magkasakit, I'm healthy, you know. Ganyan rin ako dati, nung mga panahon na yun, back in the 30 years old ako, 40 years old ako. Para sa, lagi mo sinabi, hindi ko kailangan yan. But right now, when I realize, when I got kidney probably in 2021, doon ako nagising sa katotohanan. But I'm so glad kasi kahit paano nung panahon back then, 8 years or 9 years ago, nakakuha ako ng isang protection para sa sarili ko at sa dalawa kong anak. You know? Kaya mahalaga talaga yung pahalagaan natin yung finances natin. Ang finances, hindi lang yung nag-iipon ka ng pera. Kailangan ka rin may mga protection kagaya ng mga insurances, including health, medical, life, disability, long-term care, and many more. Kasi mahalaga yun sa buhay natin. Yun ang mga tao na iniisip nila na gastos lang yun. Sa totoo lang, it's a basic need of the human being to be protected all the time. You know, tingnan natin yung nangyari doon sa Air India. Yung mga tao na, diba, nagsakay sila ng aeroplano. In the few more minutes, namatay sila. So, ano nangyari sa kanila? Yung iba doon, walang pera. So, kung may pera ka, may emergency fund ka, kahit ano mangyari, you are be okay and you are so blessed. Hello po, Ao in Hong Kong. Thank you for watching. Kaya, abangan nyo, meron akong interviewin na isang tao na tinatawag natin Voices of Hope. Abangan nyo yun. Isa ako sa mag-interview sa kanya kung paano pinago ng Diyos, ng Panginoon ang buhay niya dahil sa financial. Dati siyang seaman na hindi siya natuloy, parang nagstay na lang siya sa Pilipinas, and then nung sumali siya sa isang organisasyon, yung nagbago ang buhay niya, nakapag-travel na siya sa ibang bansa, nakapag-ipon, at saka meron na siyang naipundat na para sa next generation to come. You know, yun talaga yung goal ko ngayon. At my age of 51, turning 52 years old, 52, na hindi ko na hinangan magkaroon ng maraming bahay kasi meron naman kahit paano, may bahay na rin ako, o maraming sasakyan kasi meron na rin kami. At hindi ko na hinangan na kung ano pa. Ang hinangan ko lang yung I have something to leave to the next generation to come. Sa mga pamangkin ko sa Pilipinas at sa sarili kong anak. But I'm so blessed kasi yung anak ko naman, yung bunso ko, magaling sa pera. Marami siyang mga investment na siya mismo, you know. Kasi bata pa yan, natuto na yung humawak ng pera. Bata pa yan, may sarili ng income, you know. Kahit nasa military siya, ongoing yung income niya kasi meron siyang ginagawang business. You know, kaya very important. Kung gusto mo umasenso, huwag ka lang manatili sa trabaho mo at magkaroon ka ng business or something. Kasi yung trabaho hindi yan forever nandyan sa'yo. Tumatanda ka, di ba? Something happened to your family. Yung trabaho mo hindi makabigay ng tinatawag natin financial freedom or stability. Iba pa rin yung meron kang business, meron ka pa rin na ipon, meron ka rin investment, at saka meron kang emergency fund, you know, yung pinaka-importante ng financial foundation. Kung nakatira kayo dito sa San Jose, California, just message me. I can talk to you more about it kasi meron tayong training about that one. At saka licensed naman ako. Hindi lang ako nagsasalita ng walang kwenta. I talk with my experience. I talk with professionalism. I talk with dignity and integrity. And I do it with pride. And proud ako na natutunan ko to, at lalo na dyan na nanood si Auntie Lou Concepcion sa isa sa naging mentor ko dito sa Amerika na sa mahabang panahon na pagkakilala ko sa kanya, when it comes to finance, siya yung tao na matatakbuhan ko. Kailangan namin ng pagtulong sa mga pari, sa mga batang pinapaaral namin, yung binibigyan namin ng mga school supplies, circumcision, food feeding, siya yung naging kasangga ko. Kaya isa sa magandang boses sa mga nagbibigay ng pag-asa sa mga tao, Voices of Hope. You know, kasi yung Voices of Hope, importante para sa akin yun. Na bawat boses, bawat galaw, bawat bagay na ginagawa mo, nagbibigay ka ng inspirasyon at pag-asa sa mga kabataan. So guys, it's not too late to learn about something about your finance. You know, to be the best version of yourself. Kasi yung mga tao na iniisip nila, oh, okay, hindi ko kailangan yan kasi hindi pa naman ako namamatay. I'm too young to learn all those things. Yun nga eh, that is the thing I learned in life. You know, I have my master degree in
business administration and focusing in finance. Kahit may master degree ako sa Walden University and ang grade ko straight A's. Ibig sabihin, almost perfect yung grade ko. Sa almost 2 years and a half na kinuha ko yung master degree ko. Pero wala akong natutunan sa personal and family finance namin. Nang panahon na yun, puro ako, ang dami kong mga expenses, marami akong ginagawa left and right. But nung sumali ako 2 years ago, dito ko natutunan and then I even paid off my car. Kaya natawa na lang ako sa mga taong naninira, nagbabasa akin kung anong sinasabi nila. Kaya ako I'm so blessed kasi whatever I learn, ano man natutunan ko, I put it into practice. Kasi the best teacher, yung experience mo sa buhay. Yung nga sabi ko, nag-aral ako ng master degree, business and administration, focusing in finance, pero wala akong natutunan. Pero dahil sa kay Auntie Lou, yung isa kong amazing na parang ate, tita, whatever yung tawag namin sa kanya, dahil sa organization na kung saan akong naging part sa business na to, tumulong sa akin how to be more responsible, accountable, and at the same time, marami akong natutulungan. At the same time, meron akong advokasya. Kasi yun ang pinaka-importante. You live your life with purpose, with passion, dedication, and commitment to yourself. Ang pinaka-first priority natin sa buhay is our family. Diba? Nabubuhay tayo sa mundo para sa sarili natin, para sa pamilya natin. Bilang isang ina, ano bang maibibigay ko na maging huwaran, maging good example sa mga anak ko? Diba? Maraming mga tao na pag may makapera sila, ang iniisip nila luho. Bili dito, bili doon. Bili, parang bill mo ko style, diba? Bili mo ko dyan. No, it's all about that. Kung gusto mo gumanda ang buhay mo at guminhawa, focus ka sa asset. The first asset na alagaan mo is your health, yourself. Kaya importante na meron ka mga health insurances, meron kang protection para sa sarili mo, and your life. Kagaya nito, okay, nag-drive ako ng sport car ngayon, diba? Diba, dito sa Amerika, itong sport car na to, ilang beses na to na, yung mga neighborhood, sinira. Because of the car insurances, nakakuha kami ng $10,000 para i-fix ito. Kasi binasag to mga windows ito last time. Siguro may nainggit, siguro, I don't know, whatever reason. Gumising nila kami, sabi ng anak ko, ma'am, yung sport car natin na basag, ganyan. Sabi ko, okay, let's call to the insurance. Nang tinawagan yung car insurance, almost 10,000. You see? Just imagine, kahit nagbabayad ako ng $280 for the car insurance alone. Kasi siya dahil sport nga siya. Pero, every month yan ha. Imagine mo magkano na yun sa Pilipinas. Pero worth din pag nasira. Kasi isa to sa pinaka-importante para sa anak ko ito. Kasi ito yung mga pinili niya sa buhay niya. Pero alam ko naman kasi yung anak ko wala naman siyang bisyo. O wala naman sana gusto yun lang talaga yung parang nagko-collect siya ng mga sasakyan. O kaya meron siyang 3 cars. Sa kanya lang. Yung isa binigay niya pa sa friend niya kasi walang sasakyan. Ganun talaga. Kaya na-appreciate ko rin siya na ganun siya support sa mga kaklase niya na mahirap din. Hindi naman kami ganun kayaman o whatever. Pero alam ko kung how to taking care and being responsible sa buhay natin. Kaya yun ko pinapasalamatan si Lord na it's not too late matutunan natin lahat na bagay sa mundo. Kasi nalala ko nung kabataan ko, atin wala-walang kami, naglalakad kami na umuulan, bumabagyo, kahit sasakyan wala. Pero ngayon nakita ko na through hard work and dedication and commitment na inimbek ko yung sarili ko sa pag-aaral, matutunan yung ibang training. Hindi ako ganun ka the best or pinakagaling or whatever, but I know what is the best for me at I want to be to be a money manager of myself. Walang tuturo sa akin na hindi ko kailangan ng magbabayad pa ng ilang $1,000 para sa turuan ako how to manage my money. I wanted to manage my own money, Kaya maraming mga tao na kung ano mga pinagsasabi nila, sa buhay. Kaya I'm so blessed, I've been thankful po God na kung may ginagawa kang kabutihan sa buhay, hindi ka pabayaan ni Lord. At saka importante lalo ng mga OFW, naawa talaga ako dyan. Kasi marami mga OFW na mahilig mag-sponsor, magbigay ng pera, and end up na, walang-wala sila. Tapos, uwi sila ng Pilipinas, wala silang pera.
wala silang investment. Diba? Yun talaga yung ang malaga na habang nasa ibang bansa ka, ipunan mo yung pera mo, you know, at saka palagamin sarili nyo. You know, ngayon nandito ako sa harap ng Kaiser Clinic. Isa to yung clinic na pinupuntahan ko kung saan ako nagpapakuha ko ng blood work every month. So, kaya sa mga tao na gusto ko lang kasi live to kasi marami talaga kung ano mga nisabi ng mga negatibo about me na hindi naman totoo. Kaya gusto ko lang paalam sa mga tao na minsan maging mabuti kayong tao. You know, instead manira kayo, focus kayo sa buhay nyo. Ano ba yung mga magaganda nyong gagawin sa buhay. Kasi ako, I'm so blessed na marami akong nakilala ng mga tao dito sa Amerika at nakikilala ako na isang mabuting tao at bilang isang philanthropist. Kaya, hello po, hello Perla, mega shout out. And hello po Auntie Lou, maraming salamat po sa iyo Auntie Lou na naging, para sa akin naging utang na loob ko sa iyo na sa matagal na panahon na naging mentor kita, mini-mentor mo ako, tinuturuan mo ako na paano ko ilagay yung pera ko sa tamang paraan. So, when I joined this opportunity 2 years ago, marami akong natutunan. I started saving money. I started doing my emergency fund. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, kaya hindi ako magtrabaho ng 2 to 3 months, I can survive. Kahit kami ng asawa ko kasi pinag-ipunan namin for that 2 years na nag-save talaga kami that 20% of our income iniipon namin. Kaya kahit saan ako mag-travel sa ibang bansa, I can travel. Kasi pinag-ipunan namin. Siguro isang mistake lang na nagawa ko ng last year nung tumulong ako sa isang tao na halos lahat ibibigay mo itulong. So yun ang natutunan ko. Na mali yun. Pag tumulong ka sa tamang paraan at saka sa mga taong nangangailangan. Kaya ngayon I'm so blessed, I'm so happy, I have a peace of mind, I'm stress free. Kaya marami nagsabi, tumaba ko, gumanda yung katawan ko because I have a peace of mind. Kasi ang peace of mind is the most important na happiness at saka kayamanan na matatanggap mo na hindi ka nag-worry ng pera kasi meron ka, hindi ka nag-worry ng tirahan nyo kasi may pambayad kayo, hindi ka nag-worry ng mga sasakyan kasi meron kayo, hindi ka mag-worry sa mga pagkain na kakainin nyo sa araw kahit paano meron ka. At sa emergency, meron ka. Yun ang pinakamahalaga kasi yung trabaho natin it's not forever. Tumatanda tayo. Kaya ngayon nandito nga ako sa harap ng medical clinic, Kaiser, isa to sa Kaiser dito sa Amerika. Kasi magpa-check up ako kasi every month talaga kinukunan ako ng blood work. So, and yun talaga yung ano natin. Kaya I'm so blessed kay Lord na sa buhay natin hindi talaga tayo pabayaan ni Lord. Kaya you know, na ma-experience natin ang buhay na maganda. You know, kaya thank you Lord sa maraming tao na naging bahagi ng buhay ko. Na-share ko lang yung importante ng pag-alaga ng sarili, pag-alaga ng ating health, yung finances natin. Kahit ano pang pagsisikap mo, kahit anong pang kinikita mo, kung pupunta lang sa wala, you're wasting your time. You're wasting your hard work, your effort. Kaya yun ang sinasabi ko sa mga OFW. Bago kayo tumulong sa ibang tao, magponda para sa kanila, unahin nyo muna yung sarili nyo. Bago nyo ipasyal yung ibang tao sa mga loan na, unahin muna yung sarili nyo. Kaya yun talaga natutunan ko 2 years ago, you know, na I need to invest and save something for myself. Kaya ako, I have a great honor na to appreciate, na proud ko nakikilala ko si Auntie Lou Concepcion is watching right now dahil sa kanya nabago yung pananaw ko sa buhay. Kasi noon, every time I got my check, pamimigay ko kaagad. Pating sweldo ko, ano na sa ibang tao. Even though I doing that, pero meron akong way na ginagawa ngayon na I need to limit. Lalo na yung mga tao nagbe-message sa akin na pautangin mo ko ng 10,000, 5,000, whatever. You know, hindi naman ako bangko para utangan. Magbibigay nila ako ng 1,000 at least. You know, wala akong sisingilin at hindi kami mag-aaway ng tao na yun. Kasi pag inutangan ka, awayin ka na. Kasi ayaw na nila magbayad, di ba? Ganyan sa Pilipinas. Pag mangungutang sila, tuwang-tuwa sila. Pag sisingilin mo, away-awayin ka na. Pag lalo kang nagre-remind ka sa kanila, i-block kanila, goodbye na yung pera mo. So, marami na akong experience na ganyan. So, ngayon, I rather to let the people, you know, pinahiram kasi hindi naman ako bangko na emergency tatawagan, kanila hingihan, kanila lahat ng dahilan gagawin nila yon. Ipunin mo para sa sarili mo, lalo na sa mga OFW, I highly encourage you. Save your money at least 20% every month at sa maliit lang na ipon mo yon, mabibigla ka after 1 year. You know? Kaya ako, I'm so blessed kasi
athlete for more than a year. You know, kasi nung first na tutunan ko yung, ang inuna ko talaga yung debt free. Yung bayaran ko lahat ng mga bills namin, mga ano ko noon, yung mga whatever bill ko dati. So thank God na paid off ko yun, lalo na yung isa kong sasakyan, I just paid off right away. Yung that journey ko, only a few months, you know, kasi hindi po ako nagbabayad lang ng 700, 600, I paying $1,200 a month sa sasakyan namin or more. You know, the more money I have, the more I pay that, you know. At saka yung mga extra income ko na sa books, sa libro ko, at saka yun. So now I going back to my 90 days challenge. I challenge myself to focus on my financial foundation, not only for myself, for the people around me. Kaya sa mga taong gusto matutunan, it's available even here in the USA and Canada, at meron din sa Pilipinas. Kaya thank you Lord. Kaya paborito kong sombrero na to kasi galing to sa Turkey na nag-travel kami, na nag-Europe tour ako last year. Hindi ako matuloy sa Asian tour ko this year, pero okay lang kasi alam ko na God have a best plan for me. May mga bagay minsan na hindi natutuloy, pero alam ko sayang kasi may ticket na ko, I have everything for my tour, pero hindi matutuloy. Okay lang yun kasi alam ko na God had the best plan for me, at saka at least yung pera ko bumalik sa akin at saka magagamit ko for something the best, another emergency fund na naman na pag-iipunan. Kasi meron akong ginagol na mararating, hopefully next year matutupad ko na yun, another investment na magagawa ko sa Pilipinas. Lalo na yun sa next generation, sa mga pamangkin ko, sa mga pinapaaral ko na lalong gaganda ang mga buhay nila. Hindi lang para sa sarili ko. Kasi we're okay naman dito sa Amerika eh. We have a job at kahit paano meron kaming business na makatulong sa amin. And at the same time, I'm so blessed kasi hindi lang po akong ordinary na isang guro, administrator, and at the same time are working with the community and helping the community and being philanthropist na alam ko, the more you share, the more blessing na matatanggap mo kay Lord. At magiging tunay at totoo kang tao sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Hello, Med Ubaldo, kamusta ka na? Wishing you the best din. And mega shout out sa mga tao sa ibang bansa na nanonood sa akin ngayon. And bihira po ako nag-live sa ganitong oras. Pero gagawin ko to kasi I need to be ready sa aking blood work, sa aking doctor appointment, and I'm praying na everything maging okay. Sa journey ko na to, it's already 4 years, you know, nung na-diagnose po ako. So guys, nandito na ako, kailangan matapos ko na ito yung appointment ko this morning kasi marami pa akong mga dapat gagawin at hindi pa po ako nag-breakfast kasi bawal po ako kumain for since yesterday, almost like 24 hours. So, tubig lang po talagang ininom ko, but I'm okay and I felt so good with my body. At saka, i-enjoy ko muna yung me time ko today. And then, I'm so excited kasi namotivate talaga ako ngayon because of this 90 days challenge. Again, guys, thank you so much. And, yan, maliit sa cute sa na sport car. Right? Oh, yan. So, ngayon, nandito na tayo sa Kaiser Milpitas. Kailangan kasi matagal ko na itong appointment na hindi ko natutuloy-tuloy. And it's my time to taking care of myself, my health. And maraming salamat sa inyong lahat. And of course, thank you Lord sa isang magandang umaga na sinamahan mo naman ako na nagising ako sa umaga na puno ng pag-asa, na may blessing na maging mabuting tao. At saka, again kay, if you need support when it comes to your finance, anything related to finance services, just message me. It's part of my isang bagay na ginagawa ko dito sa Amerika aside sa aking trabaho. Thank you and mabuhay and see you next time.